Eto. Ayan. So, si Torre ay may pasaring. Kung ikaw po ay follower ni General Torre, ay marami siyang pasaring. Okay? Ayaw mo niyang tumbukin kung ano yung gusto niya, pero alam natin kung sino yung pinapatamaan niya. So, dito mga kaloys, makikita mo na huli ka, parang gano'n. Kasi di bang achievement itong si Torre ay siya talaga nakahuli kay Kibuloy at saka kay Digong. Di ba? Na talagang pinalakpakan na parang ang bilis, 'di ba? Na parang walang sinasanto. Right? Even the former president ay talagang hindi niya kinatakutan, 'di ba? Nang nagtanong si Duterte, sino ba ang head niyo kakausapin? Sabi ni Torre, ako po ang head dito. Tapos yung pinapatagal ng Duterte camp, sabi ni Torre, kakalad ka rin ko yung matanda na yan. Na ikinagalit, okay? Ng mga DDS. Kaya ang daming napabilib ito si Torre. Kaya nga sabi ko mga kaloys, kung bigyan na ng chance naging presidente itong si Torre, ay talagang Diyos ko po, okay? Manginginig na ang mga DDS at itong kampo ni Duterte mga kaloys. So, ano sa tingin niyo mga kaloys dito sa post ni Torre? Kasi may kaklase pala siyang kalbo din na parang si Bato. So, nangaasar lang siya mga kaloys. Pero yun na nga, kagaya kahapon yung diniscuss natin mga kaloys na ang daming katanungan bakit sa time ni Kibuloy at Digong, yung paghuli sa kanila, ay bakit sobrang bilis at saka ang in charge talaga ay itong DILG. Kasi alam naman natin na ang PNP ay under ng DILG at saka yung ngayon ay yung kay Bato, bakit iba? Bakit ang NBI? Alam natin ang NBI under ng DOJ. Bakit magkakaiba? Diba? Pero bakit ang sobrang bagal kumpara nung time ni Torre? So, ang daming naiinis. Okay na, nandyan na. Pero yun ang mga kalays. Sabi ko nga sa inyo kahapon din, ano ba ito? May plano ba dito ang kampo ni BBM? Diba? Na lituhin ang kalaban? Kasi nga nagkaroon ng kusa diba, sa Senado, napalitan si Soto, diba, kasi umabot sila ng 13. O yun ba talaga ay patibong or sinadya na lumabas itong si Bato, diba? Lumabas ba si Bato to save Sara kasi dahil doon sa impeachment, right? Ang daming mga kalisi, ang daming katanungan na parang for 6 months hinahanap si Bato, hindi mahanap, pero biglan lang pumasok. At doon pa talaga sa Senado. Naging bobo ba itong si Bato? Hindi ba marunong itong si Bato maglaro sa politika? Kasi mga kalays, sa politika kasi sa Pilipinas, dapat alam mo maglaro, alam mong kumilatis. Kasi there will be a time na talaga kayo, magkakalaban talaga kayo o magtatrayduran. Kasi ang motto ng mga politician, there's no permanent friends or enemies, only permanent interest. Di ba may napansin kayo ng mga politician dyan na minsan ganito siya, tapos dito nagbago siya, di ba? Kagaya ni Loren Legarda na sabi ni Soto, hindi niya expect na traidorin siya ni Loren Legarda. So ganoon talaga mga kalis. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maging panatiko. Sabi ni Soto, hindi daw niya alam na pupunta si Bato. Okay? Hindi rin siguro alam ni Junvic daw. Pero I don't think so mga kalis. May mga intel yan sila diba? Or ito ba ay planado? Diba? Na alam ni Cayetano na kailangan din niya mag-survive kasi once malalaglag itong mga Duterte ay kasama talaga siya. Kasi identified siya. Diba? So, kailangan ba niyang mag-tridor to survive? Diba? Sabi ni Liz, aggressive ang dating ng hearing style ni Bato. Ayun. Pero yun ang mga kalays. Dahil nga sa latest news, okay, na kinonfirm nitong si Cayetanos na siya ang nagbitbit kay Bato de la Rosa. So, sa tagal-tagal na hinahanap itong si Bato at sa tagal-tagal na meron na palang warrant of arrest. Diba supposedly secret yun Diba parang bulagain na lang kaagad si Bato. Pero hindi kayo nakaplanado ito mga kaloys. And yun na nga, ang daming nagdududa bakit itong si Boying Rimulya ay sinabi na may warrant of arrest. At totoo naman talaga na may warrant of arrest.
ito ba ay binigyan niya ng chance na makapagtago itong si Bato, 'di ba? Bakit ganun katagal? Bakit hindi nila inaresto kaagad? Alam natin mga kaloys na itong ICC ay kailangan din talaga niya mag-cooperate sa BBM administration kung ano yung style ng paghuli nila. Kaya kung sasabihin ng BBM administration, i-secret niyo muna yung warrant. Kasi kung i-announce niyo yan, mahirapan kaming hanapin. Kasi alam natin na magtatago. Kasi look what happened to Kibuloy. Nagtatago, di ba? So parang lesson learned ng BBM administration yung nangyari kay Kibuloy na sobrang antagal, ang daming nasaktan, 'di ba? Pero nahuli pa rin si Kibuloy. So nung time na niligong, nagbago sila ng strategy. As in secret talaga. Walang sinabihan na parang nagda-doubt pa rin si Digong, pero yun na nga. May nagtip kay Digong na meron talaga siyang warrant of arrest kaya pumunta sila ng Hong Kong. 'Di ba? Pero may nag-try door din kay Digong na wala talagang warrant of arrest, pwede ka nang bumalik. So nung bumalik siya, pwede naman sana sa Cebu airport. Di ba, mas malapit sa Davao, marami siyang supporter, pero sa Manila talaga. So kaya dyan mga kaloys, merong hudas din sa kampo ng Duterte. Ganyan talaga sa politika mga kaloys, may huhudas talaga yan, di ba? Di ba si Jesucristo nga mga kaloys, may naghudas din sa kanya, di ba? So, in reality din mga kaloys, may mga kaibigan din kayong mga hudas. Hindi maiiwasan yan mga kaloys. Pero ang dyan is marunong kayong kumilatis. 'Di ba? Kung sino yung mga mapagkatiwalaan or hindi.